Lahat tayo walang hindi kayang gawin para sa ating pamilya. Hindi natin sila matitiis tingnan sa isang nakakapanlumong sitwasyon. Kaya kahit labag sa kalooban mapipilitan si Jenny na tanggapin ang isang misyon na ni sa hinagap niya, hindi niya naisip na gagawin. Dahil sa kapangasan ng daddy ni Jenny na makipag-venture sa isang napakalaking project na swindle ito. Yun ang simula ng pagbagsak ng kanilang kabuhayan hanggang sa mabaon sila sa utang. Pero ang misfortune din iyon na naging daan upang makilala niya si Thomas Del Blanco. Ngunit may isang di magandang dahilan ng pakipaglapit nito dito. Yun ay ang maging spicy at madiin ito sa pagiging alcoholic at womanizer. Nang sa ganon, matalo ito sa custody ng batang si Carla. Sa loob ng maikling sandaling nakapiling niya ito, napatunayan niyang mali ang mga paratang dito. At kahit nakapasok na ito sa kanyang puso, ninais pa rin niyang lumayo na lamang dito bago pa niya anihin ng galit ito kapag nalaman itong isang espiya siya. Paano kaya niya haharapin ang binata sakaling malaman ito ang rason ng pakikipaglapit ng dalaga sa kanya? Matabunan kaya ng galit ang namumuong pag-ibig niya para sa dalaga? Yan ang ating aalamin sa ating kwento. Johnny was shocked. Pakiramdam niya na manhid ang kanyang katawan sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ama. Naswindle kayo? Oo, Jenny. Hindi na matutuloy ang Villa Milagros project. Niloko kami ni Ramil. Tinangay niya ang perang ininvest namin. Nanlulumong napaupo siya sa silang nasa likuran niya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kanyang mga magulang na magkatabing nakaupo sa sofa. Ang mommy niya impit na umiiyak at halos itakip sa mukha nitong hawak na puting panyo. Ang daddy naman niya bagsak ang mga balikat. Hawak ang isang dokumento. Bakit nagkaganon? What really happened, Dad? Nag-invest ang daddy niya sa isang malaking project. Isang first-class resort na may exclusive subdivision. Ang pet project nito. Ang konsepto, tulad sa Villarreal sa Tagaytay. Isang malawak na may exclusive subdivision. Ang pet project nito. Farm and agricultural land sa Laguna. Ang bili nito kasama 3 pang co-investors ito para doon. Nilapitan ang daddy niya ng dating kababata nitong si Ramil De Sena na nasa real estate business. Isang subdivision na i-develop ng kumpanya sa Cavite. Nakumbinsin nito ang daddy niya tungkol sa Villa Project. Dahil malaking project iyon, naghanap pa ang mga ito ng additional investors. Nakumbinsin ng daddy niya na mag-invest ang pinsan nitong si Winston at ang best friend nitong si Tony Evaristo. Kay Tony na rin nakautang ang daddy niya ng additional funds para sa Villa Milagros Project. At dahil optimistic ang daddy niya sa magandang kalalabasan ng Villa Milagros, isinugal na nito ang lahat ng ari-arian nila. Isinangla nito pati ang resort nila sa Los Baños at ang 5-star department nila sa Parañaque. Naalala niyang pinagdalunan pa ng mommy at daddy niya tungkol doon. Don't worry, sabi pa ng daddy niya sa mommy niya bilang pagtatanggol sa desisyon nito. In 3 to 5 years, I tell you, mababawi ko kagad ang investment natin. Paano kung hindi, Johnny? Nangangambang sabi ng mommy niya. Rose, trust me, hindi mangyayaring kinatatakutan mo. Alam kong magiging big success ito. Ang 1/2 ng property, gagawing resort with complete amenities. Isang hotel at Japanese ang architectural design para maging kaiba. Spa, golf course, bowling alley, badminton court, recreation hall, etc. The other half of the property would be a first-class residential subdivision. Lahat ng residente magiging automatic member ng resort. Tiyak na pag-aagaw ng mga villas na ipapatayo namin. Believe me, kapag natapos ang Villa Milagros, makikilala at magiging bukambibig ito ng local and foreign tourists at honeymooners. Magiging paborito ring venue ito ng weddings, debut, reunion and other occasions. With its hot springs, falls, and breathtaking rainforest, alam ko magiging overwhelming ang success ng project na to. Pero hindi ka man lang ba natatakot, Johnny? Isasangla mong halos lahat ng properties natin para lang sa project na yan. What if... Come on, Rose. Para namang hindi mo ako kilala. Risk taker ako because I'm optimistic. Lahat ng kilalang successful businessman sa mundo, risk takers. You won't gain anything kung matatakot kang sumugal. Katwiran pa ng daddy niya. The location is perfect. Alam mo bang marami matagal lang naniligaw sa may-ari ng farm na yon? But we are very lucky that we finally got it. Dream project ko ito. Alam ni Jenny kung gaano kagandang project at kung gaano rin kaambisyoso iyon dahil malaking halagang kailangan upang mabuo iyon. Minsan pinakita sa niya ng daddy niyang plano at isinama na rin siya nito sa site. Kaya lang ano nangyari? Nangyari nang kinatatakutan ng mommy niya. Nagpunta ang daddy at mommy niya sa States para sa pagpapacheck up ng una. Ang balak ng mga ito'y 3 linggo mananatili roon dahil sasabayan na ng bakasyon ang trip na iyon. Ngunit nagtakas siya nang bumalik agad sa Pilipinas sa mga ito pagkalipas lamang ng 2 linggo.
Tumawag sa akin ng Tito Winston mo. Garalgal ang boses ng pagbabalita ng daddy niya. Nagulat na lang daw siya nang tawagan siya ng construction company na kinontrata namin para gumawa ng project. Tumalbog daw yung check ang binayad sa kanila ni Ramil bilang initial payment, kaya ititigil daw nila ang paggawa sa project. Tinawagan daw kagad ng Tito Winston mo si Ramil pero hindi niya makontak ito. Kahapon ko pa siya sinusubukang kontakin pero naka-off ang cellphone niya. Ang sabi ng sekretary niya, nagpunta raw sa Nevada si Ramil kasamang asawa nito. Pero ang sabi hindi raw magtatagal doon ng mga to. Nag-aalala na kami. Bakit di niya sinabing nga alis siya? At bakit tumalbog ang checking in-issue niya sa construction company samantalang nasa kanyang funds para sa project? At ngayon lang, nalaman kong winito na ni Ramil ang lahat ng pera sa bangko. Ang perang para sa project. Malinaw na niloko nga ni Ramil ang daddy niya at ang dalawa pang kasama nag-invest para sa Villa Milagros project. Anong gagawin natin ngayon, Dad? Ano nang mangyayari? Nag-aalala lang tanong ni Jenny sa kanyang ama. Humingi nga ako ng tulong sa Foreign Affairs. Tutulungan daw nila ako para hanapin si Ramil at ang asawa niya. Makikipag-coordinate daw sila sa mga authorities sa Nevada para matagpuan ang mag-asawa. Through an extradition treaty, maaari silang pabalikin dito. Hindi niyo siya dapat pinagkatiwalaan ng ganoon, Johnny. Paninisin ng mommy niya. Matagal ko na siyang kilala. Siya ang utak ng project na to. Siya ang may alam ng pasikot-sikot sa real estate business. Bagamat hands-on din naman ako sa project na to dahil kasama ako sa decision making, hindi pumasok sa isip kong gagawin ni Ramil sa amin. Napakaganda na ng mga plano na mga nasimulan na. Malaki na nagastos. Kaming tatlo pa ang ibang investors ay natagdag pa ng kapital para mas madaling matapos at di magkaproblema sa finances. Sabi ng kapatid niya na kasama niya sa real estate business nila, hindi na doon ito nakalaing gagawin niya ni Ramil. Pero bakit kaya niya ito nagawa? Hindi rin may paliwanag ng kapatid niya. Pero nabanggit niya sa akin na hindi pa raw nakakabawi ang kumpanya nila sa subdivision na na-develop nila. Kaya raw naisip na Ramil ang Villa Milagros upang doon makabawi. Hindi malayong nagtatago na siya ngayon pagkatapos na itakbo ang additional investments niyo. Himutok ng mommy niya. Paano kung hindi na sila matagpuan? Sino nang hahabulin natin? Paano mga properties natin na nakasangla? Malamang mawala sa atin ang lahat ng yon. Nasa po ng daddy niyang noon ito. Parang gusto nitong iumpog ang ulo sa pader. 40 million. 40 million na ang total investment ko sa project na yon, sabi nito. Nahulog sa pag-iisip si Jenny. Nanganganib na mawala sa kanilang lahat ng ari-arian nila dahil sinugal ng daddy niyang lahat ng barahan nito sa paniniwalang matitriple ang investment nito. Ano na mangyayari sa pamilya nila kapag nagkataon? 6 na buwan nang lumipas ngunit hindi pa rin natatagpuan si Ramil Decena at ang asawa nito. Ang huling balita raw hindi ito nagtagal sa Amerika. Nagtungo naman daw ang mga ito sa Vietnam. Madalas na bisita ni na Jenny sa bahay nila ang Tito Winston niya na isa sa nasweldan na Ramil Decena. Isang hapong nasa bahay na naman nila ito at kausap ang daddy at mommy niya, siya ang nagsilbi ng soft drinks at sandwich sa mga to. Pagkatapos niya maisilbi ang merienda, naupo na rin siya sa isang silyang di kalayuan sa mga to upang marinig niya ang diskusyon. Hindi madaling matagpuan ng mga taong nagtatago, Johnny. Tila galit na sabi ng Tito Winston niya. Lalo pat nasa labas sila ng bansa. American passport holder din pala mag-asawang yon. Baka nagpapalipat-lipat sila ng bansa para iligaw ang naghahanap sa kanila. At paano kapag nakita nga sila pero winaldas na pa rin ng pera na tangay nila? What will happen to us? Hindi ko alam, Kuya Winston. Hindi ko rin alam. Natatakot akong magiging senaryo kapag hindi siya natagpuan within the next 2 years. Wag naman sana dahil lahat ng properties ko ay nakasangla. Yung iba sa bangko, yung iba naman kay Tony Evaristo. Speaking of Tony, galit na galit siya sa nangyari. Sabi ni Tito Winston, malaki ang perang nawala sa kanya dahil bukod sa sariling investment niya, 20 million ang inutang mo sa kanya at ang resort ang ginawa ko collateral. Nanulumong sabi ng daddy niya. Paano mga loans mo sa bangko, Johnny? Sabad ng mommy niya. Kapag hindi natin nabayaran yon in 2 years time, iilitin nilang pa ang apartment natin na isirang damo, pati ng bahay nating to. At hindi na naman maiiwasan ito ang maging emosyonal. Ang nalalabing solusyon na lamang talaga ay ang matagpuan at maibalik dito sa Pilipinas ang mag-asawang Decena. Tiimbag ang nasabi ng daddy niya. Dapat lang, Johnny, dahil kapag nagkataon baka ilitin din ni Tony ang resort ninyo. Sabi ni Tito Wilson. Mabuti pang di mo na kami kinumbensay mag-invest sa project na yan. Hindi dapat kami nadadamay ni Tony. Ngayon, sinisisi ka niya at pati ang pagkakaibigan namin ay mukhang masisira na rin. For heaven's sake, believe me, hindi ko akalaing magkakagantong lahat. As far as I know, Ramil is a good businessman. Alam niya kung saan siya nag-i-invest ng pera niya.
Ganda ang ideas at visions niya. Kulang nga lang siya sa kapital. Hindi ka kasi marunong makontento, Johnny. You always aim for something bigger. Kahit ano gagawin mo, makuha lang ang target mo. Masyado kang tiwalang papabor sa iyong lahat ng bagay. Pati yung mga mahihirap maabot, pinipilit mo pa rin abutin. Stop blaming me, Rose. Bulyaw ng daddy niya sa mommy niya. Umiling na umalis si Jenny sa kinaroroonan niya at tumabas siya papunta sa nalay. Malaki na nagbago sa buhay na Jenny pagkatapos na masweldo ng daddy niya. Madalas na argumento sa loob ng bedroom ng mommy at daddy niya na nooy bihirang-bihirang maririnig niya. Malimit na sa sarili itong bunsong kapatid niya natutulog ang mommy nila. Ang daddy niya ay palaging pagkukulong sa kwarto. Ngunit hindi naman sa terrace at umiinom. Na hindi nag-entertain to ng bisita kahit kamag-anak pa. Halos 2 taon na nakakaraan. Ilang notice na natatanggap nila mula sa bangko. Pabalik-balik na rin sa kanila si Tito Esperito. Wala pa ring balita kay Ramil at sa asawa nito. Parang yung pakikipag-ordinate at paghingi ng dali niya ng tulong sa mga authorities sa Vietnam. Humina rin ang kita resort dahil sa pabagsak ng ekonomiya ng bansa. Ano bang nangyayari sa atin, ate? Tanong sa kanya na 16 years old na kapatid na si Jinky. Sabi ni mommy baka hindi daw matuloy ang pag-enroll ko sa Ateneo sa college. Sa State University lang daw ako mag-enroll. Napailing na lamang siya sa halip na kumibo. Hindi rin niya alam ang sagot sa mga pagbabago na dumarating sa buhay nila. Ang almusal lamang nila ng umagang iyon, nagpapakita na ng malaking pagbabago sa buhay nila. Kung may magagawa lamang siya para ibalik sa ayos ang lahat. Mula na magtapos siya ng 2 years ago, tumuro na siya sa pagpatakbo ng resort nila sa Laguna. Tahimik na nag-aalmusal sila ni Jinky na marinig nilang tumali ang mommy nila. Pareho silang napatakbo sa itaas. Ang daddy nyo! Umiiyak na sabi ng mommy nila na kandong ang ulo ng daddy nila na nakandusay sa sahig sa kwarto ng mga to. Na-stroke ang daddy ni Jenny. Marahil hindi na kaya nito ang bigat ng mga pangyayari sa buhay nila na mga nagdaang buwan. Swerte na lamang at nalampasan nito ang kritikal na kondisyon. Ngunit malaki ang damage na dinulot ng stroke nito. Naging paralyzed ang kalahati ng katawan nito. Pati na ang pagsasalita nito ay naapektuhan at mga ngailangan daw ito ng mahabang treatment at therapy upang makarecover. She had to take change. Ngayong nasa ganong kondisyon ng daddy niya, kailangan palagi nasa tabi nitong mommy niya upang alagaan. Kailangan kumilos at tumulong siya. Nangyari ang kinatatakutan nilang mag-anak. Wala silang nagawa ng editin ang paupang apartment nila kasamang bahay nila. Kailangan lumipat sila sa resort nila sa Laguna. Inukupo nila ang isa sa mga cottages doon, ngunit hindi pa roon nagtatapos ang problema. Naniningal na rin si Tony Evaristo at inilit na nito ang resort. Awang-awa si Jenny sa mommy niya na hindi pinapakita sa daddy niyang pag-iyak. We've lost everything, Jenny. At yun ay dahil sa kagawa ng walang hiyang Ramil na yun. Sabi nito isang hapong inabutan niyang nasa opisina ito ng resort at doon umiiyak. Wala nang natira sa atin. Pati pride natin kinuha na nila. Don't worry, mommy. Makikiusap ako kay Mr. Evaristo. Baka makuha naman siya sa pakiusap. Pag-aalo niya rito. Hindi nga nag-aksena sandali sa Jenny. Nagtungo siya sa bahay ni Tony Evaristo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa buhay ninyo pati na sa daddy mo. Sabi nito, I hope he gets well soon. Hindi niya nakayanan ang mga nangyayari sa buhay namin. Walang natira sa amin kundi ang resort na pinagkukunan namin ng kabuhayan at siya na rin tinitirhan namin ngayon. Sabi niya sa 60 years old na lalaki. Mayaman ito. Nagmamayari ito ng ilang condominium sa Metro Manila at chain of restaurants na may branches sa labas ng bansa. Kung kukunin niyo pa ho sa amin ang resort, pupulutin na kami mag-anak sa lansangan. Isinang layon sa akin ng dali mo sa pag-aasam na makakabawi ka agad siya kapag natapos ng Villa Milagros. 2 years ng palugit na binigay ko sa inyo, Jenny. Sa loob ng panahon yun, wala ko yung naibawas sa loan sa akin ng dali mo. Malaki rin ang nawala sa akin dahil sa lintik na project na yon. Nakikiusap po ako sa inyo, Mr. Evaristo. Huwag mo muna niyong ilitin ang resort. Kung gusto niyo, kunin niyo na lang ang income nun hanggang sa makabayad kami. Baka sakaling makita mo manloko Ramil Decena na yon at mahabol sa kanya ibang pera. Malamang na makulong lang yon. I'm sorry, Jenny. Naaawa man ako sa inyo, pero malaking halaga rin ang nawala sa akin dahil niwala ko sa mga sinabi ng daddy mo that we will make it big with this project. Mabuti sana kung may magpibibili ang nakatiwangwang na Villa Milagros project sa ibang developer. Pero hindi namin magawa dahil nga sa nakapending na kaso nito. I'm afraid I really have to take your resort and sell it to make it a liquid asset. Lalong bumagsak ang mga balikat ni Jenny sa narinig. Hindi ba pwedeng bigyan na lang kami ng 6 months extension? Wala na po kami ibang inaasahan at kahit alang-alang sa daddy ko. Baka lalong makasama sa kondisyon niya kapag nawala ng tuluyan sa amin ng resort. Matagal bago sumagot ito.
Humigop muna ito ng kape. Mukhang mahirap pagbigyan niyan, Iha. Mahabang palugit na nga binigay ko sa inyo. Pareho kaming naloko ng daddy mo at hindi ako masasama sa gulong ito kung hindi dahil sa kanya. Nalulungkot at nalulumo siya. Ano pa ang pwedeng gawin niya upang maisalba nila ang properties nila? Baka ako may iba pang paraan para pagbigyan niyo ako kahit na magsilbiho ako sa pamilya ninyo. Hindi namin kailangan ng pagsisilbi mo, Iha. Tahimik na lumabas siya ng manson ni Tony Evaristo. Gusto niyang humagulhol but she had to be strong. Kung hindi siya magpapakatatag, sino pang kikilos para sa pamilya niya? Binigyan pa sila ni Tony Evaristo ng 1 buwan na pa makapaghanap ng malilipatan at mahakot ay iba pang gamit nila mula sa resort. Kinausap na rin ni Jenny yung mga tauhan ng resort nila. Sinabi ninyang posibleng i-take over na iyon ng mga Evaristo. Bahala na raw ang bago management kung i-retain ng mga dating empleyado. Nalungkot ang lahat sa nangyari. Nagsimula na rin siyang maghanap ng apartment na malilipatan nila, kasabay ng paghahanap niya ng bagong trabaho. Kailangan kumilos siya para sa pamilya nila. Ipinagbili rin nila natitirang sasakyan nila para magamit nila sa pagsisimula nila kasama ng kaunting pera nila na natitira sa bangko. Natanggap naman kagad siyang sekretary sa Montessori School na pag-aari ng isang kaibigan ng mommy niya. 2 weeks pa lamang siya sa trabaho na makatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Tony Evaristo. Magkita tayo, Jenny. May gusto akong i-discuss sa'yo. Nagtaka man siya, pumayag siya makipagkita rito. Naisip niyang baka pagbibigyan na siya nito sa kahilingan niya. Pagbibigyan kita sa hinihiling mo. Hindi ko nakukunin sa inyong resort, kundi kukunin ko na lang muna ang income nito hanggang mabayaran ninyo ang utang ng daddy mo without interest. Siguro naman in 5 years mababayaran na yon. Tuwang-tuwa si Jenny sa sinabing iyon ni Tito Tony Evaristo. Halos mayakap nito sa sobrang tuwa. Totoo ho? Salamat naman ho't naawa kayo sa amin. Wait, sabi nito. Huwag ka munang pagpasalamat dahil may sasabihin pa ako sa'yo. Natigilan siya. May kapalit ang pabor na to, Jenny. Kumunot ang noo niya. Hindi ba't nasabi mo sa akin na willing kang magsilbi sa pamilya ko? Pagbibigyan lang kita sa pakiusap mo. Hindi mo kailangan pagsilbihan. Tulungan mo lang kami makuha ang apo namin. Aapo ninyo? Bakit? Nasaan ho ba ang apo ninyo? Nasa poder siya ng kanyang ama. Anak siya ng anak namin si Claire na mag-iisang taon ng patay. At mag-iisang taon na rin namin di nakikita ang apo ko. Malabo kami manalo sa custody ng bata dahil kasal sina Claire at Thomas. At may kakayahan naman si Thomas na buhayin ng maayos si Carla. Sabi ng abogadong kinonsulta ko. May isang paraan na lang. Yun ay ang mapatunayan ko sa korte na talagang responsable si Tomas sa pagkamatay ni Claire at hindi siya karapat-dapat na magpalaki ng anak nila. At naisip namin mag-asawa na magagawa namin yon sa pamamagitan mo. Natigilan si Jenny sa narinig. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong niya kay Tony Evaristo. Pinasusubaybayan namin si Thomas. Nakarating sa amin na napapabayaan niya ang apo namin at patuloy ang pagiging womanizer niya. Madalas siya mag-night out, palaging lasing. At ang mga sandaling iyon at dahilan na sapat na para magkaroon kami ng mas malaking tsansa na manalo sa custody ng apo namin. Napaisip siya. Naguhugis na sa kanya ang ibig mangyari nito. Ano ho ang gusto niyong gawin ko? Kailangan makalapit ka kay Thomas nang hindi siya nakakarata at nagdududa. And the best way is for you to be his employee. Ako nang bahalang gumawa ng paraan kung paano mangyayari yon. Ang importante ay makapasok ka sa teritoryo niya. Kapag nandoon ka na, kailangan kunin mo ang tiwala niya. Pagkalipas sa ilang buwan, magpa-file ako ng custody namin claim sa apo ko at ikaw magiging witness namin laban kay Thomas para manalo kami. Patutunayan mo sa korte isang alcoholic at womanizer siya at napapabayaan niyang anak niya. Galit ho ba kayo sa ama ng apo niyo? Curious na tanong niya. How can we be good into the man who caused my daughter's death? Bakit ho? Ano hong ginawa niya kay Claire? Nabangga ang kotseng minamaneho ni Claire sa poste ng MRT station dahil nahuli niya si Thomas na kasamang kalaguyon to. Nag-drive siyang galit na galit. Umiiyak kaya nabangga siya. Naikwento sa amin ng best friend niya nangyari dahil kasama niya ito sa kotse ng sundan si Thomas sa townhouse ng kalaguyon nito. Iyak nang iyak si Claire. Magulong isip. Wala sa sarili kaya kahit red light na, nagtuloy-tuloy pa rin to. May nakasalubong daw silang truck kaya umiwas ito. Hindi na nila naiwasan ang poste ng MRT. Nabuhay ang kaibigan ni Claire pero naputol ang isang paa niya. Sinisi naman si Thomas sa pagkamatay ni Claire but he did not admit it. Nagawa niya maghugas ng kasalanan. Wala na kami magagawa sa bagay na yun. Bagamat malinaw na kasalanan niya, hindi naman namin sa maaaring ipakulong dahil lumalabas pa rin aksidente ang pagkamatay ni Claire. Ang habol na lamang namin yan ang custody sa apo namin. Dahil alam ko, nasaan man si Claire ngayon, gusto niyang mapunta sa poder namin ng anak niya.
Alam kong hindi magiging mabuting ama si Thomas sa apo namin. He is an irresponsible father at yun ang patutunayan mo sa korte. Natahimik si Jenny. Hindi simple ang misyon na binibigay sa kanya ni Tony Evaristo. Sinira na niya ang buhay ni Claire. Hindi na ako papayag na pati ang buhay ng apo namin masira pa ng dahil sa kanya. Alam namin mas maalagaan namin na mabuti si Carla pero syempre ho, mahal niya ang anak niya. Hindi niya ito basta i-give up. Katwiran niya. Alam namin. Kung papaboran man kami ng korte at mapupunta sa pangalaga namin ng bata, hindi naman sa tuloy ang nawawalan ng karapatan dito. Maaari namin siyang bigsitan ng visitation rights. Ang importante sa poder namin lalaki si Carla. Anong klaseng pagpapalaki ang gagawin ng isang babaero, lasenggo at irresponsableng ama kay Carla? Babae pa naman ang apo namin. Hindi nakasagot kaagad si Jenny. Napabuntong hininga siya. Don't tell me, hindi mo kayang gawin, Jenny. Sa iyo ko'y pinagagawa ito dahil binibigyan kita ng chance na isalba ang resort ninyo. Paano kung maginala siyang kumikilos kayo laban sa kanya at magduda siyang sugo niyo ako? I doubt it. Mula nang mamatay si Claire, wala kami pinakitang palatandaan na gusto namin contest ang custody ni Carla. For the past years, hindi namin siya ginulot siyang narinig mula sa amin. Tahimik lang kasi kami nag-iisip ng paraan dahil alam namin hindi dapat lumaki sa poder niya ang apo ko. Pag-iisipan ko muna, Mr. Evaristo. Mahirap pong mag-decide ngayon. Walang mahirap sa pinagagawa ko sa iyo, Jenny. I'm not asking you to kill Thomas. Magiging spy ka lang. Give me 3 days, sir. 3 sleepless nights. Ganon ang epekto kay Jenny na napag-usapan nila ni Tony Evaristo. Hindi niya tiyak kung kaya niya magpanggap. Isa pa ayaw niyang maibit sa hidwaan ng dalawang parties. Ngunit kung gagawin naman niya iyon, mangangahulugan iyon na hindi mangyayaring kinatatakutan nila mag-anak na damputin sila sa lansangan. At hindi mawawala sa kanila ang nalalabing ari-arian at kabuhayan nila. Nakikita niya ang katwiran ni Tony Evaristo. Hindi dapat lumaki sa poder na manugang nitong si Thomas, ang apo nitong babae pa naman. Lalo na't kasalanan daw para nito ang pagkamatay ni Claire. Kinabukasan, nang makita niyang kanyang daddy habang pababa siya na hagdan, naisip niyang matutuwa siguro ito kung maisasalba niyang resort at pagiging motivation nito iyon para sa mas madaling rehabilitation nito. Naka-wheelchair ito. Tabingi ang kalahati ng mukha nito. Wala na sa anyo nito ang dating sigla at kisig at parang batang sinusubuan ito ng mami niya. Malaki ang damage na nakuha ng daddy niya mula sa near-fatal stroke nito. Napailing siya. Para na namang dinukot at piniga ang kanyang puso. Kamusta ang trabaho mo? Tanong sa kanyang daddy niya sa hirap na pagsasalita. Okay lang ho, sagot niya. Hayaan mo, kapag medyo magaling ng daddy mo, magbebenta ako ng alahas, sabi ng mommy niya. Hahango ako sa ninyang mo. Kailangan magtulungan tayo ngayon dahil malamang na kailangan tayo magrenta ng apartment kapag inilit itong resort natin. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang mga luhang sumungaw mula sa sulok ng mga mata ng daddy niya at lalo nagpahirap iyon sa kanyang kalooban. Johnny naman, hindi ba't sabi ng neurologist mo, hindi mabuti sa kalusugan mong pagiging emotional at sobrang pag-iisip? Saway ng mami niya rito. Remember, another stroke could be fatal. Hindi ba naman siguro gustong maiwan kami mag-iina sa ganitong kalagayan? Hindi baling mawala sa amin ng lahat basta't kasama ka namin. At niyakap na naman ng mami niya ang daddy niya. Damn, Ramil de Sena. Sinira nito ang buhay at mga pangarap nila. Ngunit habang hindi pa nahuhuli ito, hindi maaaring panoorin na lamang niyang unti-unting bumabagsak ang kanyang pamilya. Dinukot niya mula sa bulsa niyang kanyang cellphone habang palabas siya ng tinitirhan nilang cottage. Hello, Mr. Evaristo? Samantala, magre-resign ka na? Hindi makapaniwalang tanong ni Thomas sa personal assistant niyang si Lucy nang umagang niyon. Maagang dumating to sa kondo niya kahit linggo at walang pasok sa opisina. Ang sabi nito sa text message, may sasabihin daw to importante sa kanya. Bakit? May problema ka ba sa akin o sa trabaho mo? Tanong ulit niya rito. Magkaharap sila sa dining table dahil doon na niya pinag-breakfast ito. Wala sir, tugon ni Lucy. Kaya lang di ba alam niyo naman ang tukusan akong epileptic na nasa Dumaguete? Hindi ko naman ho siya pwedeng isama dito sa Maynila dahil wala mag-aalaga sa kanya. Nakatanggap kasi ako ng tawag mula sa sister ko na nag-aalaga sa kanya. Nagiging sakitin daw kasi ang anak ko. Naisip ko mas kailangan niya ako. Napabuntong hininga siya. Nalulungkot siya sa pag-resign nito ngunit alam niyang hindi niya mapipigil ito sa desisyon nito. Bagamat mag-iisang taon pa lamang si Lucy bilang assistant secretary niya, naging masipag naman ito at very efficient. Naramdaman niyang pangangailangan niya ng assistant nang mawala si Claire at maging single dad siya.
Kailangan niya ng isang taong mag-aayos sa schedule niya, mag-entertain ng phone calls niya, magpapaalala sa kanya ng mga importanteng bagay na maaaring makaligtaan niya, at gagawa ng ilang bagay na hindi niya kayang asikasuhin tulad ng mga affairs niya sa bangko, sa ilang associates, sa ilang kadil. Ultimo ang pagkain niya ay si Lucy na rin nagpapaalala sa kanya kapag may mga pagkakataon na kakaligtaan na niyang mag-lunch. Kulang lang ipagluto at ipag-drive siya nito. Well, hindi kita mapipigil kung yan ang desisyon mo. Nalulungkot na sabi niya. Kaya lang wag ka naman sana biglang umalis. Tiyak na mahirapan ako kahit andyan si Phil. Ang tinutukoy niya ay ang right hand niya sa opisina. Huwag kang mag-alala, sir. Kung gusto niyo ako mismo maghahanap ng kapalit ko. Presenta ni Lucy. At para hindi na kayo mahirapan, ituturo ko muna sa kanya mga ginagawa ko bago ko umalis. Wow! Thanks, Lucy. Saludo talaga ako sa iyo. Magpapaalam ka na lang, sinisiguro mo pang maayos ang lahat bago mo ako iwan. Ayoko na ibigay sa inyo ang hassle ng pag-i-screen ng applicants at pagtuturo sa magiging kapalit ko ng mga dapat niyang gawin. Alam ko masyado na kayo maraming iniintindi, sir, at mahirap talaga maghanap ng kapalit ko. Sana lang kasing efficient po makita mong kapalit mo. Don't worry, sir. Sisiguraduhin kong mapipili natin ang best among the applicants. Magpapaad na ako bukas na bukas. Wait, Ani Thomas, tinanggap ka na bang resignation mo? Sir naman. Just joking, Lucy. Ang totoo, nalulungkot ako sa pagpapaalam mo. We had a good rapport. Napapadali ang trabaho ko dahil sa'yo. I will surely miss you. Baka magkaiyakan pa tayo ngayon, sir. Tapusin na nga natin ang pagkain. Kanina pa nakaparada sa harap ng isang restaurant sa Green Hills area ang pajero ni Tony Evaristo. Sakay din niyon si Jenny. May hinihintay siya kaya sila naroon. Mahigit 20 minutos silang nandoon na magsalita si Tony Evaristo. She's here, sabi nito. Sinundan niya ang direksyon tinitingnan nito. Isang babae ang papalapit sa kinaroroonan nila. Palingali nga ito at tila nagmamadali. Binuksan ni Tony Evaristo ang pinto ng pajero. Pumasok ang babaeng mukhang office girl. Kung hindi siya nagkakamali, nasa early 30s ito. Jenny, this is Lucy, ang personal assistant at sekretary ni Thomas Del Blanco. Pagpapakilala ni Tony Evaristo sa babae. Siya ang papalitan mo sa trabaho. Nagkausap na kami ng maayos at nagkasundo. Magre-resign siya. Mababakante ang post na tatanggap sila ng applicants. Mag-apply kahit ikong personal na i-recommend niya kay Thomas. Paano kung tanggihan ako ni Thomas? Talong niya. Hindi kanya matatanggihan dahil personally, recommended ka ng Lucy. At nagpresenta si Lucy na siya mismo magte-train sa'yo bago siya tuluyang umalis. Matagal na pinagmasdan siya ni Lucy habang bahagyang nakangiti ito sa kanya. Hindi ka tatanggihan ni Sir dahil weakness niya magagandang babae. Sabi pa nito. Nagpaalam na ako sa kanya kahapon. Pumayag na siya. Bukas lalabas ng ad sa mga broadsheets. Dapat isa ka sa maunang mag-apply at kailangan magpa-impress ka sa kanya para hindi siya magduda kung ikaw nga i-recommend ko bilang kapalit ko. Tango lamang niyang tango habang matamang nakikinig siya sa mga instructions sa kanya ni Lucy. Sandaling nag-usap pa sila bago nito binigay sa kanya ang cellphone number nito at ang address ng opisina ni Thomas kung saan siya mag-a-apply. Pagkatapos bumaba na ito ng pajero. Alam niyang nag-iingat si Tony Evaristo na malaman ni Thomas na kumikilos ito laban dito. Kaya doon nila kinatagpo at kinausap si Lucy. Bakit niya siya napapayag na i-give up ang trabaho niya kay Thomas para sa akin? Tanong niya kay Tony Evaristo nang wala na si Lucy. Binayaran ko siya. Pinaimbestigan ko muna siya tangyaya ni Carla para malaman ko kung sino pwede kong alokin ng pera para i-give up ang trabaho sa'yo. Naisip ko, hindi pwedeng gaya ni Carla dahil baka magduda si Thomas. You are too beautiful to be a nanny. Isa pa, si Lucy mas madaling matukso ng malaking pera. May anak siyang epileptic na nasa Dumaguete. She is a single parent. Nagka-ideya ako. Siya ang nilapitan at kinausap ko. Hindi naman ako nahirapang kumbinsihin siya. Sabi ko, with the money I will give her, maaari na siya magtayo ng negosyo sa Dumaguete at di na niya kailangan magtrabaho ng malayo sa anak niya. Alam ba niya kung bakit gusto niyo akong ipalit sa kanya? O sisa niya? Of course, hindi ko sinabi sa kanya na spy kita. Ang sabi ko, gusto ko makita paminsan-minsan ang apo ko. Pero alam kong hindi papayag si Thomas. Kung makikiusap kami kaya naisip kong gamitin ka. Binigyan ko naman siya ng assurance na wala akong balak ipakidnap sa iyong apo ko. Pinaniwala ko siyang isa kang private investigator na gustong matiyak ko anong klaseng ama si Thomas kay Joyce. Mukhang naniwala naman siya. Paano kayo nakakasigurong hindi siya babaliktad? Siyempre, hindi tayo nakakasigurong hindi mananaig ang loyalty niya sa boss niya. 11 months pa lang siya assistant ni Thomas. Hindi pa ganoon kalalim ang loyalty niya kay Thomas.
And who can resist 300,000 pesos if it would mean you'll be reunited with your beloved epileptic daughter? Naisip ko ho, Mr. Evaristo, bakit hindi lang siya bayaran niyo para gumawa ng pinapagawa ninyo sa akin? O kaya ho yung gaya ng apo niyo. Mas matagal na silang empleyado ni Thomas Del Blanco at mas kilala nila ito. Baka pagtakpan nila si Thomas pagdating sa harap ng korte. Baka bayaran din sila ni Thomas. Kung sasabihin mo sa korte na alcoholic at irresponsible si Thomas, maaring corroborating statement na lamang ang hingin sa kanila. That will support your statement. Paano kung malaman ni Thomas na spy niyo ko at sabi niya sa korte na sinisiraan ko lang siya dahil sa utos niyo? Hindi na rin titimbangin ng korte yon dahil importante nagko-collaborate ang statement mo at ang yaya ni Carla at ang iba pang tao na kapaligid sa kanya. Yun ang magkakaroon ng timbang sa korte. Kung hindi totoong sasabihin mo tungkol kay Thomas, doon lang nakakatimbang ang pag-uutos ko sa'yo na espiyahan si Thomas. Naiintindihan mo ba, Jenny? Naiintindihan ko ho. Mabuti na nga lang at nagamit natin ang dilemma ni Lucy para mabili ang loyalty niya kay Thomas. Ang kailangan mo lang siguruhin ay hindi ka mahalata ni Thomas. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataong pagdudahan ka. Tango lang ang sinagot ni Jenny. Hindi kasi niya maiwasang mahulog sa maraming pag-iisip. Sana nga'y magawa niya na maayos ang misyon niya. Habang pauwi si Jenny, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Hindi kaya minaltrato o hinaras si Thomas si Lucy kaya madali ring naipagbili nitong loyalty nito kay Tony Evaristo? Hindi naman sa minamaliit na si Lucy, ngunit kung ang anyo nitong pagbabatayan. Mahirap sigurong paniwalaan kung sasabihin nito na hinaras ito ni Thomas sexually. Lucy was not a sophisticated kind of woman. She might look intelligent but she was not attractive. Malaki ang mga mata nito at medyo maitim ito. Bukod doon sa tingin niya hindi pa umabot ng 5 feet ito. Hindi rin niya alam kung mature lang itong tingnan ngunit baka mas matanda ito sa kanya ng 10 years, lalo pa sa suot nitong eyeglasses. Siguro naman kahit totoong sinasabi ni Tony Evaristo na playboy at womanizer si Thomas, hindi nito papatulan ng personal assistant nito. Kinabukasan maagang sumadya si Jenny sa opisina ng Tierra Motors, isang car dealer company yon. Ayon kay Lucy, 4 na taon pa lamang daw ang kumpanyang tinayo ni Thomas at ang dalawa pang matalik na kaibigan nito mula pa noong college. Nasa Quezon Avenue ang opisina at showroom nito. Good morning. Bati niya sa guard na lumapit siya rito. Applicant ho ako. Tumuloy na lang ho kayo sa lobby, ma'am, sabi ng guard. Inihanda niyang kanyang sarili para sa kanila ni Thomas. She wore a beige chiffon skirt and a navy blue polo blouse. May inabutan na siyang isang applicant. Siniguro niyang isa siya sa mauuna dahil yon ang bili ni Lucy. Nang bahagyang dumami ang mga applicants, isa-isa nang kinuha ng isang staff ang biodata nila. Isa-isa na rin pumasok ang mga applicants para sa interview. Habang ini-interview siya ni Lucy, dumating ang isang lalaki na kapagpalingon sa lahat ng mga nasa loob sa opisina. He was wearing a blue long-sleeve polo with a gray necktie. Her eyes widened. Si Sir, mahinang sabi ni Lucy sa kanya. She did not expect Thomas Del Blanco to be this gorgeous, the man who was too damn handsome for words. Parang biglang napuno ng kakaibang aura ang buong opisina at hindi niya nagawang alisin ang kanyang mga mata kay Thomas Del Blanco. Mas bagong modelo ito o artista kaysa young entrepreneur, and he indeed walked like a true model. So this is Thomas Del Blanco, anang isip ni Jenny. Bigla siya nakaramdam ng parang may naghahabulang daga sa kanyang dibdib. It is hard to resist this kind of charms. Sa loob-loob niya, hindi nakapagtataka maraming babae ito. At sa unang tingin pa lamang niya rito, mukha na ngang unfaithful ito. Hindi itong tipo ng lalaki mag-i-stick to one kahit pakasal na. But physically, Thomas Del Blanco was perfect. A living Adonis. His height, his physique, the shape of his face and everything in his features. The eyes, the nose, the lips, and they were just perfect. He has a cleft chin. Deep and mesmerizing. Lumapit ito sa kinaroroonan nila ni Lucy. Good morning, Lucy. Bati nito sa assistant. His voice was deep and velvety. Pagkatapos ay silang mga applicants na nasa loob, ang anitian at binati nito ng good morning. Gusto niyang mainis sa kanyang sarili dahil sa naging reaksyon ng kanyang puso sa pagbati at pagiti ni Thomas sa kanya. Because she was sure that his kind of smile was designed precisely to charm women, and she was charmed. Magawa kaya ni Jenny na makapasok sa buhay ni Thomas? Magampanan kaya niyang misyon niyang gayong sa simula pa lang na aakit na siya sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.